Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 7, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating mga headlines, Senado nagdesisyong i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi umano makikialam sa desisyon ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang 60 araw na suspensyon ng importasyon ng bigas simula sa Setyembre. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba noong Hunyo. Mga pasaherong may national ID, libre ang sakay sa MRT3 sa lahat ng Miyerkules ng Agosto. Office of the President wala pang inilalabas na bagong travel authority para kay VP Sara Duterte. Sa atin namang Metro News, 3 na sugatan, 1,500 na pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Tondo, Maynila. Sa ating Science and Technology News, early detection kits para sa ASF inilunsad ng DOST. Sa atin namang Lifestyle News, Paway Lake sa Ilocos Norte dineklarang protected landscape ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating music trivia, ngayong petsa, nakuha ng Bee Gees ang kanilang kauna-unahang #1 song sa US Singles Chart. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang universidad sa South Korea may alok na scholarship sa mga mag-aaral na makakaakyat ng 6 na bundok. Ang ating pong oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po, si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Narito naman ang detalye ng mga balita. Makalipas ang 6 na oras sa debate, tuluyan ang isinantabi ng Senado ang articles of impeachment na inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 19 na pabor, 4 na tutol at 1 abstain. Inaprobahan po sa Senado ang mosyong ilipat sa archives ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pinagbotohan ng mga senador ang amendment motion to dismiss ni Senador Rodante Marcoleta na ginawang motion to archive kung saan mayorya ng mga senador ay bumoto ng sang-ayon dito. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Itetenga sa archive ng Senado ang impeachment complaint dahil sa paniniwala ng mga senador na immediately executory ang Supreme Court ruling na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case. Bago ito, pinagbotohan din po sa plenaryo kahapon ang motion to table ni Soto o pagsasantabi sa motion to dismiss ni Marcoleta sa impeachment case laban kay BP Sara. Sa botong 5 na pabor at 19 na tutol ay natalo ang motion ni Soto. 774 Balita Ngayon. Samantala, mandato ng Senado sa impeachment case tuluyang inabandona. Ayon po yan sa isang senador. Narito naman ang report ni Conde Bata. Conde. Tuluyang inabandona na ng Senado ang mandato na pinagkatiwala ng konstitusyon na dinggin at desisyonan ang lahat ng kaso ng impeachment.
Itong binigyang diin ni Senator Risa Hontiveros sa pagboto niya ng no sa mosyon na i-archive para maisantabi na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Muling iginit ni Hontiveros na hindi pa pinalang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Duterte. Anya ang lahat ng nangyari ay aksyon ng Senado at ang institusyong ito ang pumatay sa Articles of Impeachment. Sa pagboto rin ng no ni Senator Kiko Pangilinan ay nilinaw niyang wala sa kanilang mga senador na tutol sa pagsasantabi o pagbasura sa impeachment ang hindi nirerespeto ang desisyon ng Korte Suprema. Paliwanag ni Pangilinan, hiling lang nila na hintayin ang final decision sa motion for reconsideration at hindi sila nagpapasya o gumagawa ng mga hakbang nang walang paggalang dahil wala pa namang pinal na desisyon dito ang kataas-taasang hukuman. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, hindi pa tapos ang laban para sa hustisya at pananagutan. Ayon sa isang miyembro ng House Prosecution Team, Grace Mariano sa detalye. Tiniyak ng miyembro ng House Prosecution Panel na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi pa tapos ang laban at hindi sila magpapatinag sa hangaring itaguyod ang hustisya at pananagutan. Di ni Chua nakabinbin pa ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara na humihiling na baligtarin ng Korte Suprema ang pagdeklara nito na labag sa konstitusyon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mensahe ito ni Chua makaraang magpasya ang Senado na i-archive ang impeachment case laban kay VP Duterte. Giit ni Chua ang hakbang ng napakaraming senador ay pagkakait ng due process sa taong bayan na humihiyaw ng pananagutan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging desisyon ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing sa New Delhi, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na gawin lang ng mga senador ang kanilang trabaho at sumunod sa batas at proseso. Sinabi rin ni Castro na kinikilala rin ni Pangulong Marcos ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara dahil ito ang final arbiter. Sa mga senador, gawin lang naman nila yung kanilang trabaho. At kung may kinakailangan mang managot, dapat managot. Muli, nasa kamay na po ng mga senador ang magiging kapalaran ng impeachment trial na ito. So mas maganda po talaga, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, sumunod lamang po sa proseso, sumunod sa batas. So kung ano sa tingin ng mga senador ang nararapat at ano ang nasa batas natin at proseso, yun po sana ang dapat nilang sundin. Sa naging sesyon sa Senado kahapon, nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta na i-dismiss ang verified impeachment complaint laban kay VP Sara dahil nagkaroon anya ng violations ang Kamara sa paghahain ng impeachment complaint. Sa huli, nagdesisyon ang Senado na ilipat sa archives ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. 774 Balita Ngayon. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 60 araw na suspensyon ng importasyon ng bigas simula sa September 1. Ibinigay ni Pangulong Marcos ang direktiba matapos ang konsultasyon sa mga miyembro ng gabinete sa sidelines ng kanyang 5 araw na state visit sa India. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, layo ng hakbang ng Pangulo na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa murang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Matatanda ang bago lumipad noong Lunes ay inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pansamantalang paghinto ng lahat ng pag-aangkat ng bigas, gayon din ang pagtaas ng taripa sa imported rice. Pero ayon kay Gomez, sinabi ng Pangulo na hindi pa napapanahong talakayin ang tariff increase sa inaangkat na bigas. Samantala, revelasyon ni Senador Ping Lacson na may mga mambabatas na dawit sa maanumalyang infrastructure projects suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Welcome sa palasyo ang isiniwalat ni Senator Ping Lacson na may higit 60 mambabatas ang nasa kanyang corruption list na dawit sa umano'y maanumalyang infrastructure projects.
Sa press briefing sa New Delhi, India, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na posibleng magkapareho ang mga pangalang nasa listahan ni Pangulong Marcos at ang nasa listahan ni Senator Lacson. Suportado anya ng palasyo ang anumang hakbang na maglalantad sa mga katiwalian basta't may malinaw na ebidensya. Hinihikayat din ni Castro ang sinuman na may nalalaman sa ganitong mga katiwalian na lumapit at magsumbong sa kanila. Yan po ay welcome dahil yan po rin ang hinihikayat ng ating Pangulo kung sino man ang nakakaalam na mga may ugnayan patungkol sa mga proyekto na masasabing hindi natin sabing may anomaly agad dito dahil hindi magkakaroon ng judgment kaagad-agad. Kung meron silang naiisip na maaaring magkaroon ng anomalya or nagkakaroon ng anomalya, welcome po lahat yan. Kung ito po ay maibubunyag ni Senator Lacson at siya ay may mga pruweba po, welcome po yan sa Pangulo at sa administrasyon. Baka nga po yung nasa listahan ni Senator Lacson ay maaaring nasa listahan na rin ng Pangulo kung meron na po ngayon. So abangan po natin kung ano man po ang magiging anunsyo ng Pangulo patungkol po dyan. Si Palace Press Officer Claire Castro. Mula sa New Delhi, India, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Filipinong walang trabaho sa bansa noong Hunyo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 3.7% ang unemployment rate sa bansa noong Hunyo mula sa 3.9% noong Mayo. Katumbas ito ng 1.95 milyon ng mga Pilipinong walang trabaho na mas mababa sa 2.03 milyong walang trabaho noong Mayo. Sa kabila naman ng bahagyang pagbaba ng unemployment rate, ipinaliwanag naman ng PSA na kaya nananatiling mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa ay dahil naghahanap pa rin ng mga ito ng trabaho at nasa 334,000 ang nadagdag sa mga ito. Mayroon ring naghihintay na ma-hire sa trabaho na nadagdagan ng 53,000. Samantala, iniwang patay ng magkakasunod na bagyo at habagat. Sumampa na sa 40. Detalye, ihahatid ni Angel Garcia. Angel. Umakyat pa sa 40 katao ang naitanang nasawi bulso na epekto ng habagat at magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sinasabing bilang 37 ang for validation pa habang 3 naman ang kumpirmadong nasawi dahil sa sama ng panahon. Samantala, nakapagtala din ng 33 na nasaktan at 8 pa ang nawawala. Sa ngayon, nasa 2.3 milyong pamilya o katumbas sa mahigit sa 8.6 milyong individual ang naapektuhan ng magkakasunod na sama ng panahon mula sa 8,673 barangay sa 17 rehiyon sa bansa. Marami pa rin o nasa mahigit sa 86,000 na katao ang patuloy na nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa bansa. Kaugnay niya na sa mahigit sa 1 milyong pisong halaga na ng ayuda ang naipagkaloob ng pamahalaan sa mga naapektuhang residente. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. May alok na libreng sakay ang MRT3 sa lahat ng araw ng Miyerkules ngayong buwan ng Agosto para sa mga pasaherong gagamit ng National ID sa pagsakay sa tren. Epektibo ang libreng sakay mula 9 a.m. hanggang 11 a.m. at mula 6 p.m. hanggang 8 p.m. sa mga susunod pang Miyerkules ng Agosto o sa petsang August 13, 20 at 27. Upang ma-avail ang libreng sakay, kailangan lamang ipresenta ang physical card, printed paper o digital copy version ng National ID sa security personnel sa service gate ng mga istasyon. Ang libreng sakay alinsunod po sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalaganap ang paggamit ng National ID para sa mas madaling mga transaksyon, pampubliko man o pribado. Samantala, EDSA Busway at iba pang active transport infrastructure projects sa Metro Manila, i-inspeksyonin ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Gina Mapes sa report. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ni Defense Secretary Amena Pangandaman upang inspeksyonin at alamin ang kalagayan ng mga infrastruktura ng pamahalaan. Ngayong araw tutunguhin ang budget bastonera ng masa Secretary Mina ang EDSA Busway at iba pang active transport infrastructure projects sa National Capital Region. Ang pag-inspeksyon ng kalihim sa isasagawang EDSA Busway Station Rehabilitation Project at iba pang transport infrastructure projects sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ay bahagi pa rin ng pagsunod ng kalihim sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nais niya ng Pangulong BBM na tiyaking maayos
na naipatutupad ang mga proyekto ng gobyerno na nararamdaman ng tao at ang bawat piso at sentimo ng national budget ay nagagamit ng masinop para sa kapakanan ng taong bayan. Ayon sa bastonera ng masa ng si Secretary Mina, i-check ang estado ng rehabilitation project ng EDSA busway. Aalamin kung commuter-friendly, kung inclusive lalo na sa mga PWD at mga senior citizen. I-check din na niya ang mga bike lane project para makita kung ano pa ang pwedeng pagpapaganda o pagsasaayos na dapat gawin. Nakakasama ni Secretary Mina sa aktibidad sina DOTR Secretary Vince Dizon, Quezon City Mayor Joy Belmonte at ilang pang opisyal ng pamahalaan. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ng Malacanang na hindi pa naglalabas ng bagong travel authority ang Office of the Executive Secretary para kay Vice President Sara Duterte. Inihayag ito ng Malacanang makaraang sabihin ng Office of the Vice President o OVP na hindi nila alam kung nasaan ang pangalawang Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang huling travel authority na inisyo nila kay VP Sara ay mula July 5 hanggang July 28 para sa biyahe patungong The Hague, Netherlands at South Korea. Pero may ulat umano silang natanggap na planong bumiyahe ni VP Sara sa Kuwait sa Agosto 8. Gayunpaman hanggang sa ngayon, wala pang formal na kahilingang isinumite para sa Travel Authority mula sa Office of the President. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:54 ng umaga. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Sa atin namang Metro News, 3 katao ang nasugatan habang nasa 1,500 na pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Aroma Compound Road, Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, umabot sa Task Force Charlie ang sunog na tuluyang naapula matapos ang 6 na oras. Kabilang sa mga nasugatan ng 2 bumbero at 1 sibilyan na nagtamo ng minor burns. Inihiyag ng BFP na mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Sa tindi ng sunog, gumamit na rin ng 3 helicopter na may dalang tubig para maapula ang apoy. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 45 centavos. Nasa 66 pesos and 50 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 41 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 31 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi August 6, 17, 25, 4, 11, 37 at 52. Kung saan walang nanalo ng 58,558,083 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 2, 35, 37, 10, 44 at 24. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 30,373,525 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, Early Detection Kits para sa ASF inilunsad ng DOST. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Rosemay. Ipinakilala na ng Department of Science and Technology o DOST sa publiko ang 3 early detection kit para sa African Swine Fever o ASF. Ayon sa DOST, isinagawa ito sa pagsisikap na muling pagtibay ng paglaban ng pamahalaan laban sa ASF at protekta ng industriya ng baboy sa Pilipinas. 2 sa mga teknolohiya na inilunsad ng ahensya ay ang Tuslov Rapid DNA Extraction Kit at ang VIP Tech ASFV Real-Time PCR Detection Kit
na kapwa gagamitin para sa mabilis at field deployable ASF detection. Sa pamamagitan ng mga kit, makakapag-extract na ang mga magsasaka ng accurate DNA mula sa dugo ng mga posibleng infected na baboy sa isang user-friendly na paraan on-site. Ang Tusulog Rapid DNA Extraction Kit ay equipment-free, habang ang Mobile Biocontainment Laboratory naman na gawang Pinoy ay tutulong sa pagdadala ng diagnosis diretso sa outbreak site. Mula noong 2019 na naapektuhan ng ASF ang 76 sa 82 lalawigan sa bansa, na nagdulot ng 53.2% na importasyon ng baboy sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon upang punan ang mga kakulangan sa supply nito. Manatiling may kaalaman sa agham na teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Paway Lake sa Ilocos Norte diniklarang protected landscape ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye po ay hatid ni Mika Fajardo. Mika. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12230 na nagdedeklara sa Paway Lake sa Ilocos Norte bilang isang protected landscape. Kasabay nito ang pagtatag ng management board at naglalaan ng pondo upang mapanatili ang biodiversity ng lugar. Nagbibigay ang batas na ito sa lugar ng isang protected status sa ilalim ng National Integrated Protected Area System bilang pagkilala sa yaman ng biological resources ng flora at fauna na native at distinct sa Paway Lake, gayon din ang kanilang aesthetic at ecological importance. Dahil dito bubuo ng isang Protected Area Management Board na kinabibilangan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Regional Executive Director at ilang mga opisyal ng pamahalaan. Pangangasiwaan ng board ang pamamahala sa tanawin at paggawa ng plano sa pamamahala upang matiyak ang pangmatagalang proteksyon nito, habang isang hiwalay na opisina ang hawak sa pang-araw-araw na pamamahala. Sa kasalukuyan ay may 249 na protected areas sa buong Pilipinas, ayon sa datos mula sa Philippine Clearinghouse Mechanism na nasa ilalim ng Biodiversity Management Bureau ng DENR at nag-iipon ng mga datos sa biological diversity ng bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa August 7 taong 1971, nakuha ng grupong Bee Gees ang kanilang kauna-unahang #1 song sa US Singles Chart sa pamamagitan ito ng awiting How Can You Mend a Broken Heart. Ang kanta ay sinulat ng magkapatid at dalawa sa miyembro ng grupo na sina Sir Barry at Robin Gibb, habang ang isa pa nilang kapatid na si Morris Gibb ang para naman sa awiting Country Woman na nasa side B ng album. Nirelease ang How Can You Mend a Broken Heart noong May 28, 1971 sa ilalim ng Polydor Records ng UK at ng Acto Records ng US. Bahagi ang kanta ng 9th album ng Bee Gees na may titulong Travolcore. Ang How Can You Mend a Broken Heart ay ginamit din bilang bahagi ng soundtrack ng 2013 critically acclaimed black comedy crime film na American Hustle na pinagbidahan ni Christian Bale, Bradley Cooper at Jennifer Lawrence. Ginamit din ito bilang titulo sa documentary film ni Frank Marshall noong 2020, ang The Bee Gees How Can You Mend a Broken Heart. Ang How Can You Mend a Broken Heart ay unang inialok ng Bee Gees kay Andy Williams upang i-record, ngunit hindi ito natuloy ng panahon na yon. Subalit, kalaunan ay gumawa na rin si Williams ang kanyang bersyon ng kanta na naging bahagi naman ng kanyang album na You've Got a Friend. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang universidad sa South Korea may alok na scholarship sa mga mag-aaral na makakaakyat ng 6 na bundok. Ayan, alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Darlene at Kenny, mga kaniusin. Nag-offer na ang Seoul National University sa South Korea ng scholarship sa mga mag-aaral na makakakyat ng 6 na bundok bago matapos ang taon. May 1,400 students ang nag-apply para sa Mission Mountain Hiking Scholarship mula July 8 hanggang 18, ngunit tanging 70 lamang ang tatanggapin. Sa ilalim ng scholarship, makatatanggap ng $216 o mahigit 12,000 pesos
ang mga mag-aaral na makakakyat sa tatlong bundok habang 540 US dollars tumalo, mahigit 31,000 pesos ang ibibigay sa mga makakakyat sa 6 na bundok bago matapos ang taon. Ang mga bundok na maaaring akyatin ay ang mga nasa listahan ng Black Yak 100 Famous Mountains at 100 Plus Famous Mountains. At hindi naman kabilang ang mga bundok na may cable cars o gondolas. Ayon sa universidad, ang naturang scholarship at pinunduhan ng 1963 alumnos na si Kwon Jun Ha, 81 years old, na layong mahikayat ang mga mag-aaral na alagaan ng kanilang pangangatawan. Yun, maganda ng hiking talaga. Dahil therapeutic din yan, magbabarkada, no? Yan ang ginagawa nilang bonding time, yung hiking. Ulit, hindi basta-basta yan, no? Pupunta ka doon, wala kang sapat na kondisyon o hindi maayos ang kondisyon ng pangatawan, mukhang mahirap. Hindi yan basta-basta. Okay, ako si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Thank you. At yan po ang mga mainit na balita ngayong araw po ng Webes, August 7, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.